Bago pa ang aligasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control project. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025, nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Alam mo, dito ka magtataka. Dito mo makukonfirm na itong si Soto at itong si Lacson, tuta talaga ni Marcos yan. Binanggit na yan ilang beses yung pangalan ni Yusek Bersamin. Anong ginawa ni Lacson? Wala. Hindi man lang pinatawag. Hindi man lang, alam mo yon, again, let's give the benefit of the doubt dito sa tao na ito. To be fair, okay, let's give the benefit of the doubt sa tao na ito. Pero ilang beses nang binanggit yan. Tangina, Lacson, ba't hindi mo ipatawag yan sa Blue Ribbon? Ang dami mong pinapatawag na walang kwenta. Nakatakip pa mga lintik na muka. Eto, lantarang binabanggit ang paulit-ulit, ayaw mong ipatawag. Halatang pinagtatakpan ninyo si Marcos. Ilang araw lang yan bago ikaapat ang State of the Nation address ng Pangulo. Mahiya naman kayo. Kaya ka rin. Na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Agoy! Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman anya sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Yon. Si Undersecretary Bersamin. Yun na lang ang palusot niya eh. Hindi, sinabi naman ginamit lang yung pangalan. Di ba? O ba't ka naniwala? Di ba? Kahit sinong matinong investigador, may utak na investigador, hindi porket sinabi nito, ginamit lang yung pangalan ko. Eto, inano. Si Revilla nga eh. Binanggit ni Bernardo. Inakusahan ni Bernardo. Ano ginagawa ninyo? Kinundi na ninyo porket nilaglag yan. Porket yung mga anak hindi bumoto for impeachment ni VP Sara, nilaglag ninyo. Tapos, isipin nyo hindi nyo nga inimbitahan, hindi nyo inimbestigahan, pero nandun sa draft resolution ninyo, napakasuhan. Ito, binanggit ng ilang beses. Tapos, sinabi lang, hindi kasali yan, hindi, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Ba't hindi nyo pinatawag? Sana man lang tinanong ninyo, inimbestigahan ninyo kung nagsisinungaling o hindi. To be fair, hindi yung kung ano is pasok dun sa kwento ninyo, yun lang ang iimbitahan ninyo. Yun lang ang akusahan ninyo, yung pasok lang sa kwento ninyo. Pero yung sa madadamay na si Romualdez, madadamay na si Bongbong Marcos, ayaw nyo nang imbitahan. Anong katarantaduhan niyan, Lacson? At si Education Undersecretary Trajib Olayvar lang daw ang nakinabang dito. Muli naming hininga ng pahayag si Undersecretary Adrian Bersamin sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan nga eh, naglahong parang bula eh. Hindi nyo inimbitahan. Yung tatlong nag-resign na sekretary na binanggit, bakit hindi nyo inimbitahan? Utang, inalokohan to eh. Pero hindi pa kanya ito sasagot o magbibigay ng reaksyon sa ngayon. Pero nangako nakatatandang Bersamin na sasagutin ng apo ang mga aligasyon sa takdang panahon. Dati nang itinanggi ni Bersamin at ni Olayvar ang mga aligasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Di ba? O ito, panoorin nyo ito ha. Makikita ninyo yung a little bit story about this text message, di umano, allegedly, ni Bongbong Marcos mismo ha. Ni Bongbong Marcos. Text ni Bongbong Marcos. And joining us this morning is Caloocan 2nd District Representative Egay Irisa himself. Good morning, Congressman, and welcome to Morning Matters. Morning, Pauline. Morning.
Okay, Congressman, marami po tayong pag-uusapan this morning, but let's start with the supposed text messages between President Marcos and former USEC Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, but tell us what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Pero pinakitang number, smart, 0918, hindi ko lang matandaan kung ano yung mga kasunod na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leguiste from the cell phone of USEC Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado, which includes also text messages na hindi lang tungkol sa dito sa almost 8 billion, kundi meron ding mga ibang text messages tungkol sa ibang matters. But could you confirm, Congressman, that this number is actually the President's cell phone number since yung nakita nyo lang po ay parang 0918? Hindi ko alam, number nga yung presidente. Sasabi ko lang, medyo detailed talaga yung conversation between those two numbers. And according to Congressman Leguiste, got hold of it because USEC Bersamin went to his house to prepare an affidavit after Senator Lacson, chairman of the Blue Ribbon Committee, named the Bersamins as recipients of the Bernardo 8 billion kickbacks. So, natatakot sila na maging fall guy sila. So, kumuha sila ng affidavit doon sa bahay. In one instance, pinakita ni Congressman Leguiste yung TV footage nung pagdating ni USEC Bersamin sa kanyang bahay sa Taal, Batangas. And I remember that Representative Tino also mentioned that there was even a supposed text message, Congressman, nung 2 billion peso delivery sa Nara residence. Is this the same address? Pak! Patay ka doon. Nara residence. Pang social yun. Pang lasyalayan yan. Tsaka Chineyan. Nara residence. Na tinutukoy din ni former Congressman Zaldico where he delivered sa bahay umano ng presidente doon sa Forbes Park na Nara Street din. Wala namang nabanggit na gano'n kasi Nara lang, nakalagay Nara. Okay. Parang ang instruction allegedly ng presidente ay to bring the 2 billion Nara. Yun lang, parang Nara. Then may binanggit na pangalan, hindi ko na matandaan. So, medyo detalyado talaga. Kaya nga sabi ko na nalulungkot ako dahil pinatay kagad ng Committee on Justice yung impeachment complaint against the President. Samantalang... Ayan, isa pa yan. Maano sana maki-question sana, mahuhukay na may imbestiga na, pinatay nila yung impeachment complaint. Sa Rule 3, Section 5, yung aming impeachment rules, yung determination ng sufficiency in substance, dapat simple lang. Kung may allegations o may cital of facts, tapos kung may nexus ito dun sa isang impeachment offense. Meron naman, kaya lang pinatay kagad. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na may presenta ng mga bayan black ng kanilang ebidensya at hindi rin nagkaroon ng pagkakataon para madepensa ng ating pangalaman. This effect is called... But in other words, Congressman, personally, would you say na kayo po ay convinced that these screenshots and ledgers and materials are legitimate at it's highly improbable that they were falsified? And do you think Congressman Leguiste can actually vouch for the authenticity of these documents or would it still need further verification? Well, kailangan talaga i-verify pero masyadong detailed yung conversation. At ang sabi sa akin ni Kong Leguiste, marami pa hindi pinakita sa akin. And it was shown not only to me, but not only to Congressman Pino, but three other congressmen. In the interest of transparency, Kong, are you willing to publicly release these screenshots or do you even have a copy po? No. Congressman Leguiste didn't give us a copy.
Actually, we are asking him to give us a copy. Pero marami siyang marami siyang... Alam mo, minsan talaga nagugulan ako dito kay Libiste. Sorry ha. Pasensya na. Alam ko magaling siya. Minsan tumatayo siya. Siya na nga lang yung tumatayo. Tsaka itong si Barsaga. Pero minsan ang gulo-gulo kasi. Alam mo kaya nakakabwisit at nabibwisit yung ibang tao. Honestly I'm speaking outside. Okay? Ibig sabihin, I'm speaking not kung ako ay hindi Duterte supporter, kung hindi ako anti-Marcos. Ang gulo-gulo niya kasi. Minsan may sasabihin siya, unti-unti pa, pwede ba, diretsuin mo na lang? Ano ba talaga? Ano yung mga ebidensya mo? Kasi nag-aantay daw sa proper time. Nagpunta ka na ng Senado nung one time Ba't di mo pa binurgal lahat doon? O kung ayaw man nila, magpa-press-con ka, isa-isahin mo. Eto, ang ebidensya, ganito. Nasa sa inyo na, taong bayan, gagalaw ba kayo, kikilos ba kayo, eto na. Hindi yung unti-unti, bukas may iba na naman, may bago na naman. Sa susunod na araw, sasabihin mo, pinabakasyon ka. Kinausap ka ng nanay mo. Na lagi na lang ganun Sorry I'm not against you. Okay, suportado kita sa mga panawagan mo dyan. Pero wag mo nang inuunti-unti kasi yung drama minsan nakakabwisit yan Sa totoo lang, nakakabwisit na. Tuloy. Mga doubts, marami siyang... Sabi ko nga sa kanya, you have to take the risk. Kung naniniwala ka dyan, mali yung ginawa, dapat you have to take the risk. Ginapato sa kanya. Kong, what do you know about Undersecretary Adrian Bersamin? How heavily involved is he in these alleged kickbacks, itong mga SOPs? I know his name has already been floated in the hearings doon sa flood control investigation. Pero what do you know about Yusek Bersamin? Wala, hindi ko naman siya, na-meet ko siya siguro once or twice. Pero alam mo, ang problema kasi, yung investigation mismo ng gobyerno, laging humihinto. For example, ICI, di ba, nakita naman natin, walang pinuntahan. Dahil nagre-resign, hindi napondohan, hindi nabigyan ng mga staff, hindi na supportahan ng gobyerno. So, hindi nakapag-imbestiga hanggang mag-resign na yung dalawa. So, yung resignation is, I think, is a form of protest because kung meron lang silang, kung nasuportahan sila, hindi siguro sila magre-resign. Then, suddenly, yung committee on, the Blue Ribbon Committee of Senator Lacson, diba, pinanggit niya si mga Bersamin, pero hindi niya pinatawad. Pagkatapos hindi niya na binanggit. Pero sinabi niya, hindi nakarating kay Presidente yung 8 billion, nagpanggap lang ang mga Bersamin, sila ang nakinabang. After that, hininto niya na investigation. So, yun na nga Baka talaga. Tapos ito namang impeachment complaint, may paraan na sana para mailabas yung mga ebidensya, pinatay din kagad. So nakakapagtaka. Pero ako, siyempre, simple lang sinasabi ko, matagal na. 2023, 2024, 2025 national budget. Unprecedented in the history of our country. 1.45 trillion in insertions, diversions, and amendments. Nakalagay nakalaan para sa mahalagang proyekto ng gobyerno, inilipat para sa mga flood control at mga maanumalyang proyekto. Bakit pinayagan ng Pangulo? Hindi niya na-explain bakit siya pumayag. Hindi naman isang taon lang, baka napalustan siya, pero 3 taon sunod-sunod. Yun talaga yun. 3 taon sunod-sunod. Tapos, wala lang. Walang substance daw yung impeachment sa kanya. Alam mo, yung mga akusasyon ng mga ilang pinklawan at dilawan at mga loyalistang tanso na sinasabi nila, dapat talaga ma-impeach na yan si VP Sara Duterte para panagutin at sagutin niya mga katanungan. Ang ina, sinagot na ng paulit-ulit, kowa na nga ang sumagot etong si Marcos, sagutin niya rin bakit niya pinirmahan 3 beses sunod-sunod ang mga corrupt budget, mga insertion, allocation, bakit niya pinirmahan? Yan ang dapat niya sagutin. Di ba? Kung wala talaga siyang involvement sa allocation, sa insertion, dapat niyang sagutin yan. Tapos ibabaling nila sa ibang tao. Eto nga, tingnan ninyo yung ginawa dito. Binaboy na naman itong kay Revilla. Papakita ko sa inyo kung paano nila ginagago yung issue kay Revilla. Mantakin mo una, 4 sila sa kaso, biglang siya na lang mag-isa. Di ba? Para magkaroon ng laman nung una, 4 pa daw sila, ngayon, tinanggal na yung iba. Alam mo yun, ang gago Naghain ng counter-affidavit si dating Senador Bong Revilla nang humarap sa preliminary investigation para sa reklamong plunder kaugnay sa manumalyang flood control project. Pero ikinagulat ng kampo ng dating senador na siya na lang ang natirang respondent dahil naging witness na ang iba. Ang sagot ng Justice Department sa pagtutok ni Sandra... Halatang halata
Kung talagang gusto ninyong panagutin, kung talagang totoong pananagutin ninyo ang mga nagkasala, di umano. Bakit di nyo kinasuhan? Ngayon, gagawin nyo na silang witness para lang yung isang tao madiin. So, it's not really for anti-corruption crusade, but it's really mission to destroy Revilla. Yun lang yun eh. It's not really for anti-corruption. It's destroying the name of Revilla. Aldo. Nagtipon sa labas ng Department of Justice ang mga taga-suporta ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang pagdalo Legit yan. Mga organic yan. sa preliminary investigation para sa kinakaharap niyang reklamong plunder. Kaugnay ito ng maanumalya o manong flood control projects. Nagbigay ng maikling pahayag si Revilla pagkatapos dumalo. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. May mensahe din siya sa kanyang mga taga-suporta. Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. Sa ilalim ng Republic Act 7080, ang isang public officer, mag-isa man o nakipagsabwatan, ay maaring maharap sa plunder kung nagkamal siya ng hindi bababa sa 75 million pesos na ill-gotten wealth o nakaw na yaman sa pamamagitan ng kombinasyon o serye ng lantaran o criminal acts. Ang plunder o pandarambong sa Kaban ng Bayan ay may parusang habang buhay na pagkabilanggo at habang buhay na disqualification sa pagkakaluklok sa opisina ng gobyerno. Kapwa respondent ni Revilla sa reklamo, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Engineer Gerard Opolencia, at iba pang hindi nakikilalang personalidad. Pero nagulat daw ang kampo ni Revilla na siya na lang ang natirang respondent sa plunder complaint Halata, dahil no? naging witness na ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Nung magpa-file na ng counter affidavit, nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 Witness Protection. So may Halata, yun yung tinatawag na halatang halata. The mission is really Revilla. It's not really for anti-corruption. Crusade itong mga ulul na to. It's really si Revilla lang gusto nilang idiin. na lang. Paano nila kaya mapapatunayan ang sabwatan? Para madamay siya, kailangan may conspiracy sa iba. Kasi kung titingnan nyo lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. Ayon sa spokesperson So yun yung sinasabi ng kampo ng Revilla. Di ba yun din yung sinasabi ni Topacio? Hindi pwedeng basta lang tinuro siya. Paano yung kung bigla na lang may anibal dyan na isang kriminal, bigla na lang ituro yung isang tao. Oh, may kasalanan si Jay Guevara. Lakas kumain yan. Halimbawa lang, bigla na lang niya sabihin ganun. Siya ay nagnakaw nung ulo ng lechon, hindi si Boss Dada. Kasi nagagawan sila sa ulo ng lechon eh. Biglang itinuro, 'di ba? Si Jay Guevara. Si Jay Guevara talaga kasi mas mataba na si Jay Guevara ngayon. So sasabihin niya, si Jay Guevara talaga ang kumuha ng ulo ng lechon. Oh, dapat merong collaborating evidence. Ano pa ibang ebidensya mo basta ka lang nagturo? Oh, yung pa lang nagturo si Boss Dada, 'di ba? Gago! Siya naman pala talaga yung mahilig sa ulo ng lechon. Inuwi niya lagi ulo ng lechon eh. Kaya lang, sabi niya, nagkahulihan. Kung sino yung kumuha ng ulo ng lechon. Alam ko na gagawin ko. Aamin ako, sasabihin ko, naging parte ko pero inutusan lang ako ni Jay Guevara kunin yung ulo ng lechon. Hindi pwedeng gayon. Di ba? Wala man lang kasamang iba. Labo talaga, oh. Gago! Ganyan kasi ang style nitong mga tarantadon to eh. Hindi, walang biro. Ayan talaga yung kanilang style para, alam mo na, para lang magkaroon quote-unquote big fish, para magkaroon ng quote-unquote mastermind, di ba? Kasi nga, diversion. Imaginein mo divert na eh. Hayop from Revilla, China, ano pa, ngayon si Robin, isa pang diversion to. Totoo naman yung sinabi niya eh. Alam mo ako magalit na ka rin kayo sa akin. Pero putang inan, weak talaga mga kabataan ngayon. Totoo yan. Alam nyo yan, matatanda kayo. Ako matanda rin ako eh. Diba? Weak talaga mga kabataan ngayon. Konti na lang. Wala akong purpose sa buhay. Ba't ka umiiyak? Yung ano ko jowa ko. Hindi ako tinex na nakauwi na siya. Umiyak ka na kagad? Leche ka?
Oh, eto kasi, tingnan ninyo itong ano ha. Pahayag ni Senator Robin. Hindi. Ito. Ito lang, ito. Sana yun nawala. Naku, nawala pa. Hindi, meron yan eh. Ito. Inulan ng batikos ang pahayag ni Senator Robin Padilla na weak o mahina ang mga kabataan ngayon. Ayon sa grupo Pahapyawan lang natin to kasi gusto ko to i-discuss sa non-political channel natin na Banat by 360. Hapyaw lang tayo ngayon dito. ng mental health advocate, hindi dapat ikumpara ng senador ang henerasyon nila sa henerasyon ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Nako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Yo, Mahihina raw ngayon ang what do you expect, Senator Robin? We have a weak president. Natural, which is going to have a weak generation. Bagay eh, di ba? Weak president, weak generation. Pag pinagsama mo, yun. Ano gagawin? Candy. Pakyo kayo. Alam niyo yan. Di ba? Kung hindi candy, carts. Kung hindi carts, organic. mga kabataan. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Sinabi ito ni Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa pagdinig sa mga panukalang paglimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Marami tuloy tumaas ang kilay. Naungkat tuloy ang pag-iyak ng senador sa pagdinig ng Senado noong Abril kaugnay ng pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makinig kayo. Wrong analogy kayo mga tarantadong pumupuna kay Robin na sinasabi nyo, bakit siya umiyak siya noon nung si Pangulong Duterte nakulong? Yung pag-iyak niya, hindi dahil sa sarili niya mga gunggong. Dahil doon sa sinapit ng isang taong kaibigan natin, presidenteng umayos sa bansa natin, kaya siya umiyak. There is nothing wrong in crying, but there is something wrong when you keep on crying dahil sa sarili mo. Mayat-maya ka na lang, iyak ng iyak kasi nalulungkot ka, wala kang purpose. Sorry alam mo ako, sabi ko nga sa inyo, inspiring tayo doon sa Banat by 360 natin. Magbibigay tayo ng tip para hindi kayo maging weak. Totoo, magbibigay ako ng tip kung paano maging strong. Kasi talaga yung mga kabataan ngayon, konting bagay, iniiyak. Noon nga, walang pera ang mga tao, talagang nagjajaryo bote. Ako nga, nagbenta ako ng fishball Kaya alam ko kung saan bumibili na masarap na fishball kasi yung fishball sa grocery, ang pangit nun. Bumili kayo dyan sa may Teachers Village, sa malapit sa Claret. Meron dyan bilihan ng mga totoong fishball. Doon ko binibili yun. Kasi nga gusto ko magkaroon ng sasakyan. Totoo yan, hindi ako, kaya sabi ko magsisipag ako, bili ko fishball, hindi pa rin ako nakabili sa sasakyan. Nagbanda na lang ako. Hindi, ibig ko lang sabihin? Kasi ngayon, konting, nakakita ka lang ng may iPhone 17 Pro Max yung kaibigan mo. Bakit siya mahal ng magulang niya? Ako, hindi ako binilhan. Depressed na ako. Gago! Di ba? Walang nagmamahal sa akin kasi wala akong jowa. Gago! Hindi walang nagmamahal sa'yo. Pangit ka lang talaga at masama ugali mo. Gago! Naalala ko tuloy yung... Ganda ng kwentuhan namin kapon kay Baste Tawa ng tawa si Baste Kasi nag-iinsultuhan kami. Sabi ba naman ni Nyak? Sabi ni Nyak, alam mo ako nun, wala akong nyowa. Anong nyowa? Wala akong nyowa nun Kasi tapos nakikipag-away ako, bully kasi ako, binubuli ako. Hindi ako sanay sa babae, wala akong jowa. Kasi mahirap ako Sabay, di seryoso na, parang iiyak na si Jack nun, sabi. Sabay hirit ako ng, wala kang jowa kasi pangit ka. Hindi dahil mahirap ka. Gago! Kahit yumamang ka. Napag ano si Jack tawa-tawa si Basti. Parang gusto sabi, tama. Biro lang Jack Huwag ka mag-alala, pareho tayo. Nadanasan ko din yan. Sabi ko noon, ba't kaya ako single pa? Hanggang na-realize ko sa sarili ko at humarap ako sa salamin. Kasi nung kabataan ko, ayoko humarap sa salamin. Kasi tuwing humarap ako sa salamin, lagi kong naaalala sinasabi, ba't yung kapatid mo, pogi? Lagi sinasabi, hanggang ngayon nga yung kapatid mo, pogi. Para bang pinapasimplihan na nilang sa akin na, pogi yung kapatid mo, pangit ka. Alam mo ginawa ko? Ito, walang biro ito Kasi ganun nga na-challenge ako.
Na-challenge ako, sabi ko, pogi pala siya. Pasasarapin ko yung sarili ko. Kaya pogi siya, masarap ako. Biro lang. Hindi, maraming alam mo yun, yung kesa na iiyak ka, pangit ko naman, depressed na ako. Ang pangit ko. Huwag ka ma-depress. Alam mo, si Jack nga, ang ganda ng asawa ngayon eh. Paano nangyari yun? Diba? Ang gwapo ng anak niya, yung mga anak niya, hindi niya kamukha. Ang puputi. Pag talagang parang anak ni Basti, ganun ang itsura ng anak niya. Hindi niya talaga kamukha. Kaya may pag-asa ka. Kung si Jack na nakakuha ng maganda. Hindi ko alam kung naawa yung asawa niya sa kanya. Hindi. Biro lang, Jack, ha. Yan gusto ko dito kay Jack kasi hindi siya pikon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.